Hello everyone, I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Yan, no? So, building your future orientation, yan po ang binibigay natin dito no, sa IMG. Ayan, so again, ako si Roan Celis Capistrano, accountant ako by profession and nalaman ko tong IMG noong 2012, no. Walang nag-invite sa akin sa IMG, ako mismo yung gustong matuto kung paano nga ba mag-invest, tama ba? So lahat tayo ganun, no? Kung may utang, gustong mag-improve ang ating finances or kung may savings naman, saan ba talaga maganda mag-invest? And nag-full-time na po ako noong 2016 and ngayon kasama ko yung husband ko, 4 years na rin siyang full-time, engineer naman siya. And again, ang IMG is International Marketing Group. And ang mission natin sa IMG is to create wealth for families. Kasi dito naniniwala tayo na dapat talaga tayo matuto bilang breadwinner ng pamilya, representative ng family, and syempre i-share din natin sa family natin and mga kakilala. Kaya nga po meron tayong goal na makapag-educate ng 30 million families by the year 2030. So may kampanya po tayo, no? Financial Literacy Campaign. And ang vision ng company is to build a new financial industry. So ito po yan, no? Marami po tayong kapartner dito na nasa financial industry, kaya nga po tinatawag na one-stop shop ang IMG. And of course, ang pag-uusapan po natin, no? Nag-start po lahat kasi sa concept. No? So kung ano yung natutunan ko noong 2012, i-share ko sa inyo and I hope makatulong din po sa inyo. Syempre dapat may execution. So yun yung maganda sa IMG, no? Matututo tayo and meron na ring application. So bakit ba kailangan natin ng financial education at gawin ang financial literacy campaign? Kasi again, dapat pag natuto tayo, may execution and i-share po natin sa iba, no? So, tingnan natin, no, may mga pagbabago. Sabi, nag-upgrade na daw yung mga cellphone pero yung kaalaman natin sa personal finance, yun yung naiiwan. So, sabi dito, the rule of money is changing. Traditional savings accounts fail to outpace inflation today. Less than 1% per year na lang, no? We need to know other investment options that can beat inflation. Tama ba na kahit na merong interest yung pera mo na 1%, pero dahil mataas ang bilihin, parang hindi nakakasabay, no? Yan po yung pinag-uusapan dito sa IMG. And people live longer today, 'di ba? We need to have lots of money or else we will live a long life of financial distress. So, pag po 60 tayo, imagine natin kung 5,000 lang ang pera mo kada buwan. Kasya kaya yun? Paki-type nga po yes or yes. Di ba? So, usually kasi 5,000 yung pension na nare-receive, no? Na mga nag-retire. And malaki na yung 15,000 a month, no? And skyrocketing cost of living. So, alam ko naman naramdam natin yan. Kagabi lang, nag-grocery kami, no? As in talagang, siguro, konti lang yung mabibili mo, isang ano lang, no? Isang paper bag na maliit lang, 2,000 pesos na, no? What more kung malaki yung pamilya natin, no? So siguro maliit yung 5,000 sa isang grocery, no? So, yan, mataas po talaga yung mga bilihin. Kaya kailangan yung income natin nakakasabay din, yung investment natin nakakasabay din. So, people spend faster today. Naniniwala po ba kayo dyan? Paglabas mo, talagang ang laki ng gastos agad natin, no? Simple to complicated life. No, ito naabutan ko pa to. Dati larong kalye lang, okay na. Sa ngayon, gadgets, fancy coffee, and expensive foods, kulang pa. Tama ba? So, again, dahil sa innovation, kumbaga, naiiwan yung ating kaalaman, yung ating strategy sa personal finance, pero pagdating dun sa mga mga lifestyle natin medyo masyadong nag-upgrade, 'di ba? Kaya yung iba talagang kinakapos, no? So kung hindi tayo maingat sa ating paghawak ng finances.
So everything is changing around except our mindset and financial strategy. So marami na pong alam natin before na hindi na applicable ngayon. And kailangan talagang nagbibigay din tayo ng time sa personal finance. So before, one source of income was enough. Not anymore today, no? Like kami, 5 kami magkakapatid. Nakatapos naman po kami ng pag-aaral, no? Kahit na parehong undergrad yung parents ko. Pero ngayon kaya, no? Siguro kahit pareho na nagtatrabaho, mahirap pa rin, no? So before, OFWs are surely wealthy. So ngayon, we're not sure, no? Tama ba? So marami pong OFW na hindi rin makauwi kasi wala ring ipon or yung iba, no, worst case, may utang pa, no? And before, a parent could raise 12 children. Today, the children cannot take care of their parents. Tama ba, no? Sino dito yung kagaya ko na nagsusupport sa parents? Pakitype nga, me. Kasi ang hirap, no, pagka may pamilya ka na, ikaw mismo may gastos ka, tapos nagsusupport ka din sa parents mo. Tapos nagkasakit pa yung parents mo, no? So, magastos po talaga, kaya kailangan talaga may planning tayo and strategy. So, we need financial education. Lahat naman po nag-start sa education. So, lack of financial education talaga tayo. Medyo naiiwan tayo, no? Many hardworking, kahit na matalino ka pa, no? Young and old people fail. Many teachers, OFWs, doctors, seafarers, engineers fail, no? Kahit professional, pwedeng mag-fail sa personal finance. They retire without enough savings. So, may kakilala ba kayong ganyan? Na nag-retire pero yun nga, hirap, no? O kaya naman may nag-retire, may 3 million, may 5 million, ubus agad. No? May tita po akong ganyan. Sa government naman siya nagtrabaho for more than 30 years, tapos malaki yung pension niya, pero dahil nagpagawa ng bahay, tapos na-tempt mag-loan for business, so ngayon po, baon siya sa utang, no? So people don't set out to fail, they do because they fail to plan and manage their personal finances. So kailangan lang pala talaga may plan tayo. So pakitype nga po plan. And then pag nagplano tayo, make sure may gagawin talaga tayo. Kasi nasa execution po talaga yung kung mapalapit ka talaga sa goal mo. Okay? So ano ba yung mga maling paniniwala natin? So alam nyo, ako din po, no? Marami din akong maling paniniwala before. Feeling ko before, hindi talaga ako makakabili ng sasakyan, hindi na talaga ako makakaalis sa rat race cycle habang buhay na akong empleyado. So, ang dami po, no? Pwede palang mabago yun, no? Basta aware lang tayo. So, una, many people believe that financial education is only for the wealthy. So, ano bang aaralin ko, Miss Roan? Wala nga ako naiipon baon pa nga sa utang. So, kapag maliit na iipon mo, yan yung best time na magplano. Kasi lahat naman po ng yumaman, nagsimula sa piso. Tama po ba? Hindi po naman tayo yayaman kung hindi tayo magsisimula sa maliit na amount. So, many believe that solution to financial challenges is borrowing money. So, pag tayo ay mag-enroll ng anak, feeling natin ang solusyon, utang lang, di ba? Kung tayo ay may nangailangan sa pamilya, may nagkasakit, utang agad, di ba? So, mali po yung nakagawian natin kasi pwede naman maiwasan natin yung utang. Number 3, some even rely on luck. No? Pag pumunta po kayo sa mall or sa mga area na may lotto outlet, sobrang dami pong tao dyan. So, bakit? Kasi naniniwala tayo sa instant money. No? Gusto natin lahat instant kasi nasanay tayo sa kape, instant. Pag tayo maglalaba, instant na rin. So, ganun din, no? Feeling natin, gusto nating yumaman deep inside pero ayaw natin magtrabaho, gusto natin mabilisan kaya natitempt tayong magsugal, magsabong, and magtaya sa mga loto. So many people belong to a community of spenders who do not believe in preparing for their future. So napaka-importante po ng community.
Napaka-importante po nung 5 friends na lagi nating kasama, no? Paki-type nga po diyan, community, no? So, pagka ang kasama mo laging nagpapaparlor, nagpapaparlor ka rin lagi, no? Pag payday, pag kasama mo mahilig mangutang, masasanay ka din talagang mangutang. Lahat ng diskarte sa pag-utang, malalaman mo yan, magiging expert ka, no? Pagkasama mo mahilig mag-ipon, alam nyo, magagaya po kayo mag-ipon, no? Pagkasama mo mahilig kumain, mahilig ka din kumain, 'di ba? So titingnan po natin sino ba yung kasama natin kasi ano po 'yan, same kayo ng magiging buhay, same kayo ng lifestyle. Okay? Number 5, many people use their credit cards as emergency funds. So, ang mali nating paggamit ng credit card, kala natin, ito ay ating pera. No? Kasi may binibigyan tayo ng credit limit. Like yung husband ko, I think 500,000 yung pwede niyang utangin sa credit card. No? So, hindi namin tinitignan ang credit card as pera, kundi for convenience purposes lang po ang gamit niya. No? Yung tipong hindi mo na kailangan magdala ng cash. No? And may mga points ka na magkakaroon ka ng mga freebies, no? Pero ang purpose mo niyan, pagka kinaskas mo yung credit card mo, pag nag-due na yan, every month, babayaran mo agad. So, for convenience lang po, hindi siya for emergency. Okay? Number 6, most people don't know how to manage their debts. Their debts manage them. So, pag talaga hindi tayo financially literate, no? Wala tayong guide, talagang hindi natin alam kung paano talaga kukontrolin yung mga nautang natin at paano tayo magiging debt-free. No? Totoo ba yun na pag may utang tayo, mahirap po makatulog, lalo na kung patuloy po yan sa paglaki, di ba? Or hindi na natin alam kung paano bayaran. So, welcome po sa IMG kasi sa IMG may workshop 1 para tulungan po tayo maging debt-free kung may utang po tayo. Number 7, loans and debts are accumulated rather than investments. So again, dalawang klase po yung takbo ng pera. No? Pagka may utang ka, kaaway mo yung pera kasi yung interest niya nagko-compound, lumalaki against you. No? Kailangan mong bayaran. Pero pag may investment ka, nagko-compound din po yung interest niyan, pero nagiging income mo po yan. Okay? So pakitype nga po investment kasi yun ang dapat nating i-focus. So ang ganda, no, with financial education, you can face all those challenges. There is hope, no? So yan po yung binibigay natin sa IMG. And ako rin po no, nabigyan ng hope kasi feeling ko talaga dati trap na ako, no, sa 8 to 5 job ko, no? Dahil sa IMG, nagka-business po kami ng asawa ko, no? May business po kasi dito sa IMG. And pag sinabing IMG, 3 yung tatandaan natin. At may nadagdag pang bonus, no? So ano ba yan? Dito po sa IMG, nandito yung solusyon eh. May education tayo, no? May mga workshop. Kasi sabi, if you think that financial education is a waste of time and money, then try financial ignorance, no? So buti na lang po, no? Nagbayad ako ng 6,000 pesos noong 2012. Isa po yun sa mga best investment ko yung pag-attend ko po ng seminar kasi doon ko nakilala ang IMG and natuto ako no sa paano ko ba mapapalago yung pera ko, no? And then execution, again nakita natin may mga kapartner po ang IMG na mga financial providers. Ang maganda dito yung platform, no? Pagka natuto ka, hanap ka ng kailangan mong product, then yung product na makukuha mo is, yung iba may discount pa, no? Nababypass pa natin yung mga middleman. And pinakagusto ko po yung entrepreneurship kasi dito, no, within 24/7 na nag-member ka sa IMG, meron tayo ditong best business opportunity sa financial industry, no? And dati po kasi nag-business kami ng husband ko, mahina po yung 100,000 per month na gastos, no? Kasi may mga accountant kami, may mga papasweldohin kami, may renta sa opisina, may mga internet, mga admin costs. So, mahina po yung 100,000 per month. So, dito sa IMG, meron na tayong cashier, meron na tayong platform, no? Meron na tayong mga kapartner
na financial providers, no? Magma-market na lang tayo, no? Mag-educate na lang tayo. So, yan po yung entrepreneurship program. And bonus, meron tayong letter E pa, Enhanced Membership Benefits Platform. So, ngayon, nasa 60 plus benefit na po yan.